O, nagpalabas na po mga kababayan ng statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkahuli po ni Pacquiao. Nilinaw dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po basta sumuko si Pacquiao, kundi base po sa information mismo sa kanya ng PNP, DIG Secretary Benhur Abalos, na corner po na si Pacquiao. Tama yung mga analysis natin. Kaya sumurrender na lang siya kasi sukol na po. Wala na po siyang tatakasan. Yan nga sabi natin mga kababayan. Gustong paatrasin ni Bato yung PNP, tactical retreat daw muna. Alam na natin ang motibo ni Bato para po makaiskapo. Dapat si Bato ang isa lang po sa congressional investigation in relation dito po sa issue ng pagkahuli kay Pacquiao. Yan niya Mr. Maravillas. Doon nga sa AGK ayaw mag-attend sa Congress citing parliamentary courtesy. Palusot ni Bato. O ngayon, bistado na siya mga kababayan kung ano yung kanyang motibo. At least alam ninyo mga kababayan na corner si Pacquiao ng ating mga authorities. Kaya sumurrender na lang po siya. Kayong naniniwala doon sa kwento ng kanyang abogado at yung mga nausog po na mga vloggers. Isang tambak na mga sinungaling yun. Sabi nila wala doon. O di nahuli doon. Di napatunayang sinungaling po si Atty. Torion. Kasama nga siya pa doon. May picture agad with Pacquiao. Pakinggan natin po yung ambos interview sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre, yung tanong ng mainstream media, kung isusurrender, ito turn over si Pacquiao sa mga US authorities. Kasi di ba, may kaso siya doon. The same case. Ito mga kababayan, first-hand information ito. Ang nag-send sa atin nito, mismo yung Presidential Communications Office. Reliable tayo po. Direkta tayo ang sources natin sa PCO. Kaya hindi tayo fake news po. Ang fake news yung mga nausog. Yan ambos interview with President BBM. Ngayon lang ito mga kababayan. Sinid sa atin. Marami sigurong tanong. Sir, good morning po. Good morning, good morning. Nasa kamay na po ng mga otoridad si Pastor Kibuloy. Yes. Ano po ang next step ng administration given, sir, na meron tayong extradition treaty with the US? Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So, that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harap. Next question, Chona. Pilipinas muna. Sir, Good morning. Sir, anong participation ng Armed Forces of the Philippines? Bakit sila nandun? At bakit sa kanya nag-surrender si Pastor Kibuloy? Well, ganyan naman talaga. Madalas naman mangyari na may augmentation sa AFP. But let's be very clear. This was a police-led operation. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan ay, as I said, augmentation. As you can imagine, all through these past months, all the intelligence services were involved, both in the police, both in the AFP, even our civilian intelligence services. Kasama lahat yan para malaman natin ano yung dapat natin gawin, and what are the movements that can be
attributed to Apollo Kibuloy. At yan ang, kaya naman may augmentation. Kung maalala ninyo, nung una silang pumasok, after 24 hours, 36 hours, hapong-hapo na yung mga polis. So, ang ginawa namin, para mareliego naman sila ng konti, ay nagpadala kami ng sundalo na AFP. That was what, about 2.5 weeks ago. Nagpadala tayo ng AFP para mag-augment, makapagpahinga naman yung mga polis natin. But eventually, when that was okay, nung pwede na naman yung polis natin, nilidro na naman natin yung AFP at ang polis na naman ang nag-frontline. So, that's a standard procedure dito sa Pilipinas. Madalas naman talaga natin ginagawa yan. Well, I think what you all want to know, let me take you through the timeline of what happened. O, ito na. Over the last 2-3 weeks, we have been getting messages and feelers. Alam niyo naman doon, yung mga sinasabi magsusurrender si Mr. Kibuloy, basta meron sa mga kondisyon na ano-ano na sinasabi na kailangan may promise na hindi sa papadala sa Amerika, na hindi at kung ano-ano pa. At alam naman ninyo, hindi naman natuloy yun, dahil hindi naman maaari na yung fugitive ang nagsasabi ko ano yung mga kondisyon na sa pag-aresto sa kanya. Pero walang nangyari doon. Patuloy, ngunit patuloy. Meron tayong mga feelers na nakikuha. At we were very clear to his people, his lawyers specifically, na hindi maaari na may conditions na mayroon sa nilalagay. Correct. At lagi namin sinasabi, basta patuloy lang ang aming gagawin. Pugante, siyang magdidikta ng kondisyon. We are ordered by the court to enforce this order. Hindi po pwede. And the putting of conditions is not an option for somebody who is actually a fugitive. So, Correct. this went on back and forth for the last 2-3 weeks. On yesterday, about between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi, handa na raw siya mag-surrender. Sinabi, very good. Wala nang condition. Wala na yung mga conditions na dati ininalagay. So, sabi namin, fine. Pero sabi niya, sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa police. So, fine. Yun ang ginawa namin. So, that was around, na-decide na, sabi ko, by 9 o'clock, I cannot remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday, in the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to that scenario. So, and that was it. So, tuloy-tuloy lang pag-usap. How do we do it? This way. At 3:40 in the afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. And that is exactly what happened. Pababa ng C-130 sa Davao Airport, pinuntahan na nila ang compound at natuloy na yung kanyang pag-exchange. Hindi na siya, sinakay siya sa C-130 para dalhin dito sa Maynila dahil kailangan ang unang naging kaso niya ay Pasig. So, doon muna siya haharap. And that's essentially the timeline of what happened yesterday. The events after things that were not really moving, kung hindi dun sa atin, yun na nga, pinasok na yun ng pulis yung compound. Nag-ukukay nga tayo dahil na ang intelligence natin ay sinasabi talagang nandoon siya. At patuloy yung aming operation. So that was, I think, what convinced Mr. Kibuloy wala na, useless na yung magtapo siya. Dapat lumabas na siya. And so, well, I'm happy that I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that are
that have been made against him. We have to, I have to commend our PNP. This is police work at its best. This is what the PNP can do pag led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have high cases filed against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggang makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Nakita niya naman, this is, we had to engage so many parts of the agency, mga technical, yung mga intelligence services, lahat, kasama lahat dyan. But it was, in the end, it was a police action that brought Apollo Tutuloy to the arms of the law. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganito mo iisip ko, hindi siya lilitaw kung hindi namin pinapol ng gusto. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Tama yung analysis natin. Ang sabi niya, Na corner yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, that he was still displaying a modicum of leadership to his follower. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented of course by the AFP, augmented by the civilian arms of government, it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang, no major injuries o siguro sa tulukan, sa kirian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko, lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang paril. Wala sa kanilang may dalang paril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang paril, iba yung nagiging usapan. Yung instruction ko sa kanila. Wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Bakit pinasatmat natin sa sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng paril? So, gano'n na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. Ayun. That is what police Paya work. si And Maudigs. this is police work. At this is Walang EJK. ng ating mga kapulisan. Walang violence. Yung behind the scenes na na-involved. Ang ating chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 Patama times sa mga nausog. Ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that this phase of that operation is now over, and we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system.
Siyempre, babantayan natin na tama naman ang nangyayari na lahat ng kanyang karapatan, walang nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na, kahit as may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun eh. We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person and respect his rights. And we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable. And we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working. Right? Thank you. Malinaw po, mga kababayan, walang intensyong manakit ang ating mga authorities. Ang misyon talaga, mga kababayan, ay i-arrest lang po siya, no? I-serve yung warrant of arrest at i-arap sa korte si Pacquiao. O ngayon, basag na basag yung mga propaganda ng mga taga-nausog, yung mga taga-Kingdom of Jesus Christ, yung mga members ni Pacquiao. Walang katotohanan yung mga kwento ninyo at walang maniniwala sa inyo. Lahat kayo mga sinungaling. O di ba? Napatunayan na sinungaling kayo kasi tinatago talaga ninyo dyan sa compound. O ngayon, napatunayan po ni General Torre. So mabuhay si General Torre. Ngayon, gusto ninyong siraan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news na hindi man si General Torre ang nakahuli. Kombinasyon po yun ng ISAF at ang lead agency, yung PNP, mga kababayan. At alam naman natin, last week pa, nagpadala ng reinforcement yung ating military. Tama yung analysis natin. Gusto ninyong ipahiya si General Torre. Kaya, sumurrender sa ISAF. Pero wala pang problema yon. Iisa lang ang result, mga kababayan. Natiklo si Pacquiao. Ang malinaw, sumurrender siya kasi po nasakote na siya, na corner. Tulad ng ating mga sinasabi, that is my analysis. So tama yung ating analysis based mismo sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. So mabuhay po ang ating magiting na General Nicolas Torre. Malamang ma-promote agad ito, mga kababayan, si General Torre. Mabuhay ang ating Armed Forces. Mabuhay yung ating DILG Secretary Benhur Abalos. Mabuhay si General Romel Marbil. At mabuhay yung ating Pangulong BBM. Napakahinahon po ng ating Pangulong Bongbong. Walang karahasan na ginagamit po sa ganitong i-enforce ng ating batas. Bloodless po. Pwede pala ang ganitong uri, mga kababayan, ng operation. Walang pagdanat ng dugo. Malayong malayo sa previous administration. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses.
and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.